Hello, good evening. Hello, hello. Good evening, bro. Ikaw si J. Corpus, bro? Bro. Ayun, siya pala. Hindi mo wag mong sabihin na J yung pangalan mo dyan. Sige, go ahead, bro. Pag nabigyan ko na, mag-extend tayo, ha? Para kay J. Corpus. Sige, Hello. bro, go ahead, bro. Andyan si Christopher Di ba, Barquilla, Katoliko? nakahanda. Sige, Hello, bro. sige, go ahead. Di ba Katoliko kayo, bro? Yes, Katoliko talaga kami, bro. Hindi ba pinagbabawal ang pagkain sa inyo ng dugo? Yung pagkain ng dugo, hindi kami kumakain yan, bro. Dinuguan lang. Sinagot ko na yan dati. Tagal ko na sinagot yan. Ang kinakain namin, dinuguan. At walang Biblia, Bible version na nagsasabing bawal kumain ng dinuguan. Bakit? Ay, ano ba yung... Bakit? Hindi ba yung dugo tsaka dinuguan, bro? Parehas din yan. Hindi pareho yun. Ang dugo na sinasabi sa Biblia, hilaw na dugo yan. Kahit tanungin pa lahat ng mga Bible scholar, hilaw na dugo yan. At walang sino mang Bible scholar, makatoliko man o protestante, ang nagsasabi na yan ay referring sa dinuguan. Nag-i-interpret lang kayo na dinuguan yan. Pero walang Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag nyo na dinuguan yan. Bakit? Dahil nung panahong isulat ng mga apostol, hindi pa naiimbento ng Pilipino ang putahe ng dinuguan. Oh. Di ba yung dugo, bro, pag naluto, dinuguan? Ay, hindi. Pag nalutong dugo, dinuguan. Meron akong kakilala, nagluto ng dinuguan, ng dugo, di naman dinuguan resulta eh. Bakit? Pag dinuguan, mayroon na yung timpla. Yung talagang dinuguan talaga, may sibuyas, may bawang, may kung ano-anong mga ingredient na yan. Pag niluto mo ang dugo nang walang ganyan, hindi dinuguan resulta. Barbecue yun, bro. Pero yung dinuguan na yun, bro, dugo yun, di ba? Dugo. Ay, parang litson. Galing sa baboy. Hindi ba? Ay, hindi, bro. Yung dugo, Pag ang baboy niluto mo, hindi agad resulta litson. Merong humba, merong nilatang hindi, bro, yung dugo ang pinag-uusapan eh. Yun na nga. Example ko na lang yung baboy. Ganun din. Pag ang dugo niluto, ang resulta, pag ang dugo niluto, ang resulta, hindi dinuguan. Bakit? Dahil noong panahong nagsulat ang mga apostol, ang mga pagano, hindi yan nagluluto ng dugo para kainin. Hinihigop nila ang dugo sa pag-aakala nila na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa loob ng hayop, mapapasa kanila sa pamamagitan ng paghigop ng kanilang dugo. Binubutasan ng leeg ng hayop, nilalagyan ng tubo at ini-straw nila yung dugo. Hilaw na dugo yan. Ito na lang, bro. Tanong ko sa'yo. Okay, go. Saan mababasa sa Biblia na pwedeng kumain ng dinuguan? Ayun, magandang magandang tanong yan. Letra por letra, wala kang mababasa. Ang sinabi lang sa Biblia, ganito: ang pagkain na pumasok sa bibig ng tao, malinis na. At yung dinuguan, kung tingnan mo yan sa menu sa mga restaurant, isa yan sa mga pagkain. Nasa food category ang dinuguan. Whether you like it or not, nasa food category ang dinuguan. Hindi, bro. Ang tinatanong ko, kung nasa talata ba na pwedeng kumain ng dinuguan? Ba't mo ilalagay sa talata? Hindi pa nga naiimbento ng Pilipino ang dinuguan nang isulat hindi yan. Naman kasi yung imbento, bro. Yung imbento ay nasa Biblia yan. Noon pa natapos yung Biblia. Bro, Paano ikaw ang tanungin ko, bro. Ikaw ang tanungin ko para makita mo ang kamalian mo. Nang isulat ang Biblia, na imbento na ba ng Pilipino ang dinuguan o hindi pa? Ba't ka bumabase sa sumagot ka. Pilipino? Sumagot ka. Nag-i-insist ka eh. Gusto ko sumagot ka para sa mga nakikinig ngayon. Tingnan niyo ha. Nagipagsubukan ito. Susubukan natin siya ngayon. Nung panahong isulat ng mga apostol ang bagong tipan, na imbento na ba ng Pilipino ang dinuguan o hindi pa? Ang naimbento, Hindi, ang tanong ko, naimbento na ba ang dinuguan o hindi pa?
Na-imbento lang yan ng mga mga magaling mag-imbento na galing sa mga pare din. Ulitin ko ha. Ulitin ko ang tanong. Nung isinulat ng mga apostol ang bagong tipan at ni Lucas ang aklat ng gawa na pinagbabatayan mo, gawa 15:29. Tanong ko, nang kanilang isinulat yan, na imbento na ba ng Pilipino ang dinuguan? Yes or no? Hindi. O hindi. Paano sila magbabawal sa isang putahe na hindi pa naiimbento? Nakasulat yun sa Biblia, di ba? Pare? Saan sa Biblia mababasa na bawal dinuguan? Nasa Biblia na bawal saan kumain talata ng nga? dugo. Di ba Saan yung talata? dugo, Lalabas sa talata. Sige, sabi niya, nasa talata daw. Sige, saang talata sa Biblia na bawal ang dinuguan? Nasa Exodo yan. Exodo. Sige, saang talata sa Exodo na bawal ang dinuguan? Ano ba ang English ng dinuguan? Bloods 2. ano bro? Bloods 2. Bloods 2. O sige, Bloods 2, dinuguan. Sige, English or Tagalog. Sige bro, saang talata sa Exodo mababasa na bawal ang Bloods 2 o dinuguan? Sige. Hindi ba bro yung dinuguan tsaka dugo? Saan nga? Pareho yun. Huwag kang mag-interpret. Kung mag-interpret ka, dapat suportado ng Bible scholar. Gusto ko pa nag-interpret ka, suportado ng Bible scholar. Ngayon, kung wala kang mapitang Bible scholar, ikaw magbigay ng talata. Saan talata? Narinig ko lang sa talata yon. Sige. Ako yung nagtatanong sa'yo kung Sige, saan mapatunayan talata? mo. Ako, sinasabi ko na sa'yo. Kumain ng dinuguan. Ako, sinasabi ko na sa'yo na nung panahong isulat yan, hindi pa naiimbento ng Pilipino ang putahin ng dinuguan, ng isulat yung aklat ng gawa. Sinabi ko na yan sa'yo kanina. Pero nag-i-insist ka eh. Dahil nag-i-insist ka, ikaw susubukin ko. Kasi kinukontra mo ang sagot ko eh. Hindi ba? Tanong ko sa'yo bro, aminado ka na yung dugo at dinuguan magkaiba? Hindi, magkaiba yun. Siyempre, talagang magkaiba. Ang dugo, ano yun? Hilaw. Ang dugo ang tinutukoy sa gawa 15 na bawal ipakain, dugong hilaw yon. Bakit? Wala naman nagluluto ng dugo nung unang panahon eh. Berjando. Yes. Bro, Yes. kung di niya mahanap ang dinuguan sa Old Testament, bro, try mo ipahanap, baka yung mga sahog na lang baka makita niya. Ako nga yung nagtatanong bro kung saan mo mababasa sa talata na pwedeng kumain ng dinuguan. Bro, nagtanong ka kanina, sumagot na ako na hindi mababasa letra por letra dahil ng panahong isulat yan, hindi pa naiimbento ang dinuguan. Sumagot na ako kanina. Dinuguan was invented on 1565. Paanong ilalagay mo sa first century yan? 1565. Maganda yan, Brother Romel. Ang dinuguan na imbento 1565. Nang isulat ba ang aklat ng gawa, ito ba'y nangyari 1565? At dahil Berjando sa binigay ni Brother Romel na tip, ngayon lang nalaman ni Sister Ayan na yung palang dinuguan ay blood stew. Ayun. Yeah, salamat Bro Romel. Blood stew. That is coming from my mentor also. Sige. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang tinutukoy sa gawa is blood stew? Sige, J. Corpus. Para matindigan mo yung stand mo. Hindi ako bro, nagtatanong lang ako. Etong sagot ko nga. Ito nga sagot ko. Nagtanong kayo, di ba? Sasagot ako. Pag kinontra mo, susubukin kita. Etong sagot ko. Hindi dinuguan ang tinutukoy ng mga apostol dahil ng panahong yan, hindi pa naiimbento ang dinuguan. Yan ang aking sagot. So, kung kukontra ka doon, ikaw na masusubukin ko. Patunayan mong dinuguan yan. Ano? So, ulit na tanong ko bro, yung dugo at dinuguan magkaiba? Magkaiba yung dinuguan at saka yung dugo. Ang dugo, hindi kinakain yan. Walang matinong Katoliko. Pero yung dinuguan, saan galing yon? Ay, para lang litson. Sinabi ko na nga kina litson, hindi ba? Litson galing sa baboy. Humba galing sa baboy.
nilatang baboy, galing sa baboy. Baboy pa rin yun. Hindi porket niluto ang baboy, litson kaagad. Niluto ang baboy, humba kaagad. Hindi ganon. Ang dinuguan, galing siya sa dugo. Pero hindi tumutukoy ang mga apostol sa dinuguan. Bakit? Ang dinuguan, sinabi ko na kanina, kahit tingnan mo pa sa menu ng mga restaurant, kabilang yan sa food category. Ang sabi sa Biblia, ang food, nilinis na ang lahat ng pagkain. Marcos 7:19, sa salitang ito, sinabi ni Kristo, kinukumpirma na niya na nililinis na niya ang lahat ng pagkain. Yung mga pagkain na naimbento noon at yung mga pagkain na imbento ngayon, malinis na yon. Pagkain. Yung dinuguan, under yon sa kategory ng food. Kahit saang restaurant ka pa magpunta, under yan sa kategory ng menu sa food. Walang nakalagay sa menu, dugo. Nakalagay doon, dinuguan. Pag may nakalagay na dugo, walang bibili niyan. Tandaan mo ha, pag nakalagay sa restaurant, dugo, walang bibili niyan. Anong tingin mo sa amin? Vampira? Aswang? Walang bibili niyan. Ibang dinuguan sa dugo, Bro Jando. Dinuguan nga eh. Yun nga. Pag dinuguan, Pero, pwedeng ibenta sa restaurant. Ang dugo, hindi pwede ibenta doon. Walang bibili, Ibig walang kakain sabihin, Bro Jando, by the term itself, no, dinuguan. So, ibig sabihin, dinuguan, nilagyan lang ng dugo. Ito, tanong Hindi ko siya bro, di ba? purong dugo. Yun lang nga eh. Hello bro. Bro, tanong ko. Okay, go ahead. Ayan na, Yung ito dugo, ay isang yung dugo ng palatandaan. hayop. Halimbawa, dugo ng baboy. Oh. Pagka hindi mo pa niluluto yung dugo ng baboy, ang pangalan ng dugo pa lang. Dugo lang siya nga dugo kasi ano siya eh. Hilaw lang Ayun siya. nga bro. Dugo. Pero pag niluto mo, dinuguan na. Oh, ngayon, pag niluto na ang dugo at ginawa mong putahe ng dinuguan, magiging under siya sa kategory ng pagkain. Pag naging under na siya sa kategory ng pagkain, sabi sa 7:19 ng Marcos, nililinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain. Wala siyang sinabi yun nga, na nililinis niya doon, hindi kasamang hindi pagkain kasi ang dugo, hindi pagkain ng dugo eh. Magiging pagkain lang yan pag niluto, ginawa mong dinuguan. Ito tanong ko bro, Oo. may mababasa ka ba sa Biblia na pagka dugo, hindi pwedeng kainin, pero pag dugo, ay pagka naluto na, pwede nang kainin? Magandang tanong. Tama, nabasa sa Biblia na ang dugo hindi pwedeng kainin. At walang matinong Katoliko naman nung Yan nga kumakain bro, talaga ng dugo. ang tanong ko, kung luto na ba yung dugo, may bababasa ka ba sa Biblia na pwede na bang kainin? Yes. Meron nga mababasa, Yes. Bro Jando, meron nga mababasa hindi pa luto eh. Oh, yes. Pag niluto, pagkain na Saan yun. talata bro? Saan Ito, talata? pag niluto, pagkain na yun. Pag pagkain na, sabi ni Tanong ko, Kristo, bro, saan sabi ni talata Marcos, mababasa? nililinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain. Ang Kung tanong sakali ko, bro, bang may mabasa, bro, kung sakali may mabasa na pinapakain din ng Diyos ang dugo, tatahimik ka na ba? sige. Oh, sige. Sige, basahin mo dyan doon, Leviticus 10:18. Oh, sige. Para tumahimik na siya. Levitico 10:18 para tumahimik na siya. Okay, no? Tingnan natin sa 10:18 ng Levitico. Eto, sabi ganito. Narito, hindi pinasok ang dugo niyaon sa loob ng santuario. Nararapat sana ninyong kainin sa santuario, gaya ng inutos ko. So, tatahimik ka na, bro. Nararapat sana ninyong kanin sa santuario. Dugo. Yun nga bro, nararapat sana, sabi. Pero Ayun walang nga. sinabi. Ayun nga, hindi nila kinain. Lulusot Kaya tayo, nga ang sabi, pinapakain na nga eh. nararapat sana kinain nyo. Nararapat na nakainin eh. Nararapat sana ninyong kainin. Tapos sa'yo, bawal pa kainin. Di dyan nga, nararapat eh. Hindi sila Sabi sa Biblia kumain. bro, nararapat sana na kainin. Hindi, bro, Pero yan, maliwanag, pinagbawal bro. ng Diyos. Magbasa Kaya ka sa nga sabi, konteksto. nararapat sana. Bro, magbasa ka sa konteksto niyan. Hindi nila kinain.
Di nila kinain yan. Kaya nga ang sabi, nararapat sana kinain ninyo kasi hindi nila kinain yan. Ganito kasi Oo yan, nga, bro, bro, kaya na nga, caller. bro. Ang tanong ko- Kapatid na caller, ganito kasi Pero yan. ang tanong ko, Eto, kung naluto na ba yung magandang dugo, balita, pwede na bang Biblia. kainin? Eto, May mababasa magandang ka ba sa balita. Biblia? Eto ha, magandang balita, Biblia. Sapagkat ang dugo nyo na hindi dinala sa loob ng santuario, dapat sana kinain ninyo roon. Kung dapat pala kainin. Oh, Dapat na kainin. hindi nila kinain eh. Pero ang sabi, dapat sana kinain ninyo roon. Hindi siguro naturuan ng pastor niya to, bro, dyan doon, na mayroon palang Sabi mo, pinapakain bro, dugo ang Diyos. Yung dugo kanina, hindi pwedeng kainin. Ang ganito nga kasi yung konteksto niyan, bro. Pero Ang bumasa ka ng Biblia na pwede na palang kainin yung dugo. Kapatid, ganito kasi yan kayo, one-sided kayo. Mm. Doon lang kayo sa utos na wag kainin. Yung hindi pinapakain, bro, yun yung inalay sa Diyos-Diyosan at inalay sa altar. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Pero kung hindi yan naalay, bro, pwede mo yang kainin. Kaya nga sabi dyan sa Levitico 18, dapat nyo yung kainin. Kasi hindi yun inalay. Kaya wag kayong one-sided. Kasi Kaya kung nga, hindi dinala sa loob ng One-sided. santuario. Kung one-sided kayo magbasa ng Biblia, tapos may nabasa naman tayong na pwede pala, hindi nyo rin tatanggapin. So hindi ganoon ang pagbabasa ng Biblia, no? Kasi ang Biblia may distinction po 'yan. Hindi po lahat ng nababasa mo diyan ay yan lang. So dapat kilatisin mo muna yung kabuuan ng Biblia saka ka makipagtalakayan ng ganito kasi lumalabas ngayon, hindi mo pa pala alam ang talata na yan. Eto, Brother John Ray, para maiwasan natin ang private interpretation kasi ang MCGI napakahilig sa private interpretation. Para maiwasan natin ang private interpretation, di kayo gumagawa sa inyong interpretasyon, maglabas ka ng legit na Bible scholar na nagsasabi bawal kainin ang dinuguan. Confirm ha? Legit na Bible scholar ha? Mababasa talaga bloods to. Yan ha? Pag hindi ka nakapagpresenta, hindi namin tatanggapin yung katwiran mo dahil gawa-gawa mo na lang yan. At saka bro dyan do, kung talagang bawal ang dugo. Magaling dinuguan, Kapatid. hindi sa dugo. Kapatid, tsaka kung bawal pa ang dugo bro, ito na lang bro, kung bawal pa sa Diyos ang dugo, ba't niya sinabi ang sino mang kumain ng kanyang dugo ay mapupuntang langit? Kung bawal ang dugo. Sipin mo nga yan bro. Oh, ang sino mang uminom ng aking dugo, di ba? Na ano yun? Oh, bawal pala. Eto Kung pala. bawal pa sa Diyos ang dugo, ba't niya pinapainom yung Alam kanyang mo dugo? ba yung talatang ano bro? Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ng Diyos. Ha? Saan yan? Ano daw? Hindi mo alam bro. Hindi, saan yan? May basahin natin para makita natin ang Sige, konteksto ilabas na mo bro. magiging... Ilabas Oo. mo. Bro, sige. Eto. Ilabas mo yan. Titingnan ko ngayon sa Bible Scholar ngayon. Ilabas mo ang talata. Titingnan ko sa Bible Scholar ngayon kung may nakalagay bang bloods to. Sige, ilabas mo talata. Search ko ngayon kung may nakalagay ba dyan bloods to para patunayan na yan ay bloods to. Sige bro. J. Corpus, labas mo. Anong talata yan? Sandali lang bro, i-search ko. Sige. Dahil, buksan natin yung mga Bible Scholar dito. Sige. Naka-ready na yung ano ko, yung aking eto Bible Hub, dito Catholic ka para mo sabihin na ano, na bias ako ha. Sige, ito ay Protestant, mga Bible Scholar to Protestant, biblehub.com. Sige. Ilabas mo. Anong talata yan? At i-search ko dito kung may nagsabi ba na yan ay bloods to o dinuguan. Sige. Hello, J. Corpus. Sandali lang bro, sinesearch ko. Sige, search mo. Nagre-research pa daw bro. Sige, ipasearch sa kanya. Sige, ipasearch natin sa kanya. At tingnan ko sa biblehub.com using the legit Protestant Bible Scholars to ha. Nandito sa biblehub.com ha. Mga Protestant Bible Scholars to ha. Tingnan natin kung may sabi bang may bloods to. Baka scam yan ha. Yan na nga. Kasi pag Catholic, baka sabihin nila, Catholic sa inyo galing, natural, pabor sa inyo. O, bias tayo doon. Di Protestant nga gamitin, Protestante yan eh. So, sige bro, J. Corpus, anong talata? At search ko dito ngayon kung may nakalagay bang bloods to. Pag may nakalagay, ay dinuguan nga pala tinutukoy.
Basta, Brother Romel, dinuguan 1565, hindi ba? According yan sa sa dito po sa nibigay kong link natin sa ating GC. May binigay ka na link sa GC. Hindi ko mabuksan ng GC ngayon dahil ano? Okay lang. Oo. Sige, hintayin natin si J. Corpus na maglabas na yun ay natutunayan ng Bible scholar na dinuguan. Kalain mo, dinuguan, walang ganyan sa Egypt, walang ganyan sa Israel, walang ganyan sa ano. Pag merong dinuguan doon, sigurado ako Pilipino ang nagluto. Brother Christopher Barquilla, diyan sa lugar nyo bro, sa Switzerland bro, meron ba dinuguan? Meron bro? Dinuguan, meron? Meron. Ang nagluluto ba, taga Switzerland o Pilipino? Hindi ko marinig bro, unmute ka bro, unmute. Pinoy Brad, Pinoy. Wala bang taga Switzerland nagluluto ng dinuguan dyan bro, sa Switzerland bro? Walang Pilipino, walang taga Switzerland na nagluluto ng dinuguan? Pinoy talaga, Pinoy? Pinoy. Bro, INC ba tong kabisita mo ba dyan do? Hindi ko alam kung INC ba si J. Corpus, pero inano ko sa kanya dahil mahilig siya sa private interpretation eh. Tanungin mo bro kung bawal ba kumain sa kanila ng Betamax. Ano daw ang? Bawal ba sa kanila kumain ng Betamax? Kasi may nakita ako, INC talaga, hindi daw bawal sa kanila kumain ng Betamax. Alam naman natin yung Betamax, yun ay, di ba dugo yun na parang ginawang pinatigas, tapos ginagawang barbecue. O ginagawang sabi ko kanina bro, John Ray, sabi ko, kung hindi yan dinuguan, kasi niluto na, barbecue yun. Kasi merong nagpahayag niya na INC na kumain talaga siya sa live kasi pinakain siya. Kasi sabi niya, hindi po bawal sa amin kumain ng Betamax. Bro, kumakain ka ba ng Betamax, bro? Brad John Ray, wala kasi yung dugo. Kaya pwede Betamax. Oy, J. Corpus. Tanungin natin, kumakain ka ba ng Betamax, bro? J. Corpus, kumusta ka na dyan? Baka isagot na bro dyan do, kumakain kasi masarap. Kasi ang karne na maputla pangit kainin eh. Dapat ang karne presko. At ang karne presko mapula. Ano nakapapula dyan? Dugo. Pag yan nilagay mo sa nagbabagang uling, saan napunta yung dugo? Nag-searching pa yata yung tinanong natin mo dyan do, kumakain ba ng Betamax? Pumasok sa karne. Nakain niya yung dugo doon. Di ganun pa rin. Kumain pa rin ng dugo. At saka, bro, dyan do, hindi ako maniniwala na hindi kumakain ng steak to. Exactly. Ang steak, madugo yun. Yes, medium rare. Medium rare. Naku po, pero masarap. Nawala. Umalis si J. Corpus. Hindi pala. Naglowhan. Sige. Para di siya mawala sa paningin ko. Pin the first screen. Ayan. Sige. Pinin ko si J. Corpus. Sige, J. Corpus. Kumusta ka na dyan? Ba't ka nag-mute? Sige bro, unmute bro. Nag-extend tayo. Ayan ha. So yung mga tanong sa atin ni J. Corpus, hindi yan scripted. Sabi dito ni RCC 33AD, bawal daw ang dinuguan pag walang kasamang puto. Yes. Actually, ito yung na-research ko din yun. At isa pa, Brother Jando at Brother John Ray. Marlon Azucena. Bro Romel, sabihin mo na hindi purely dugo iyang dinuguan. Mga laman loob yan. Kaya nga bro Romel ng dugo. Di ba sabi ko kaganina, from the word itself, dinuguan. So dinuguan lang siya. Kung sabaga nilagyan lang ng dugo. Kaya talaga. Dinuguan nga eh. Oy, pinatagal ko lang 'yon.
Dahil ang Mas gusto pure pa yung ko, Betamax, Brad. ang gusto ko kasi siya yung mag-research. Mas pure pa yung Betamax. Dugo talaga. Yeah, Yun nga. pinatigas. ang gusto Pinatigas na kasi, dugo yun eh. So sabi nung INC na nakita ko sa Facebook, hindi po bawal sa amin kumain ng dinuguan. Hindi na makakain yun kung bawal sa kanila, di ba? Sabi niya talaga, hindi po bawal sa amin kumain ng dinuguan, ng Betamax pala, dinuguan tuloy. Hindi bawal kumain sa amin ng Betamax, pero bawal sa kanilang dinuguan. yun. So, Baliktad. sige, hintayin natin. J. Corpus, mag-unmute ka, bro. Ask to unmute. Sige na, huwag ka na mahiya. Kanina mo pa ito hinihintay eh. Sabi niya, takot daw. Baka ayaw niyo sumagot mo dyan doon na kumakain ba siya ng Betamax. Sige, oy, J. Corpus. Ano na? Nag-extend kami ng oras para sa'yo. Tapos, hindi ka na masasalita. Oy, J. Corpus. Ayan. Okay, go ahead, bro. Hello, bro. Oh, anong talata yun, bro? Wait lang, bro. Hindi ko ma-search eh. Pero meron talata yun. Ay, Parang si ano lang to eh, parang si Edwel Ortaliza lang to, bro. Meron. Pag meron na yung talata na yun, bro, isisend ko sa Messenger. Pag meron na. ay, Pag pag meron na. meron na. Pero meron talaga yun, Wala bro. talagang Sigurado ko. talata. Na sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ng Diyos. parang ano yata bro, parang dinilit yata ng mga apostol. Ayan, so wala nang ano. Wala ka nang ibang itatanong, Bro. J. Corpus? Bro, Leviticus 17:10 ang gusto niya sabihin. Ha? Leviticus 17:10. Ayun ang gusto sige niya. ba? Ayan, yun na nga yung bawal sa ano, yan yung mga inalay na dinuguan, yun ang sinasabi natin, kaganina bawal na Leviticus kainin. 17:10. Tingnan natin ito, kung sinabi ito, dinuguan ba ito? Sige ha, tingnan natin ha. Mga inalay yan sa templo. Tingnan natin kung bloods to ba to sa sa English. Tingnan na natin. If any Israelite or any foreigners living in the community Israelite at foreigner na naninirahan sa Israel, living in the community, eat meat with blood still in it, the Lord will turn against them and no longer consider them His people. Yan. Hindi pala Kristyano. Teka. Sabi dito any Israelita, or any foreigners, ibig sabihin, ibang bansa na nasa Israel, living in the community, eat meat with blood still in it, the Lord will turn against them. Yan. Sige, ito ngayon. Yung mga protestante ba kumakain yan ng karne? J. Corpus, kumakain kayo ng karne, bro? Oo, bro, kumakain kami ng karne. Ano yung karning masarap lutuin, bro? Yung karning maputla o yung karning mapula? Basta yung napadugo, bro. Yung steak, bro. Kumakain ka ng steak, Steak. bro. Beef steak. Kahit anong uri ng steak, bro. Basta steak. Kumakain ka nun, hindi. Kumakain ka? Ayaw mo ng uri, Brad. Kaya nagapay steak. Kunya, steak. Yung kumakain ng iban, bro. Kumakain ka ng steak. Hindi steak kasi yung steak kaho yun. Ang sabi ko steak. Steak ba? Steak. Oo. Wala ng beef steak. Yun sa sa Jollibee, beef steak. Ayan, gano'n. Steak. Kumakain ka ng steak, bro? Oo, bro. Ayun. Ay, kasarap nun kasi madugo yun. Bingo! Sabi nga nadugo yun, bro. Napadugo yun. Nabingguhan ka doon. Dugo yun. Brad, Huwag mo akong lukuhin. Pwede mong kainin ang mga uri ng beef steak ba? dugo. Brother John Ray, ang beef steak ba pag niluluto, sinusiguro nila na ang karne maputla na, wala ng dugo? Madugo pa nga yan, bro no. Pero may mga tao na magpapaluto ng steak, yun talagang luto. Pero mostly talaga pag steak, hindi talaga yan niluluto. Talagang talaga yan, hilaw, talagang gitna niyan. Madugo pa nga yan pag pinipisa mo sa tinidor at kutsilyo Yes. Malabas ang dugo niyan. Ayun. So kumakain siya. Bingo.
So natamaan siya ng sarili niyang talata, Leviticus 17:10. Ang sinasabi ko bro, meron sa talata na pwede mong kainin ng anumang uri ng hayop basta yung dugo na ibuhos sa lupa. Nakita mo na ba na binuhos ang dugo ng steak sa lupa? Teka, ito. Bro, basahin natin yung karugtong, hindi sa lupa yan binuhos, bro. Basahin mo yung verse 11, hindi sa lupa. Sige. The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins. So yan na nga yung hindi po sa lupa, sa altar. Yan na nga bro Romel, ang sabi natin kanina na dalawa kasi ang uri ng dugo na utos sa Diyos. May mga utos ng Diyos na wag kainin ang dugo, yung mga inalay sa altar. No, kasi nga yung dugo simbolo yan sa buhay, yan ang sinasabi ko sa iyo. Pero yung mga hindi naalay doon sa 18 sa 18, kainin niyo, sabi ng Diyos, pwede niyo yung kainin. Kaya nga dapat kasi wag tayong one-sided sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon, pero again, bro John Ray, wag sa lupa itapon yung dugo sa altar. Ang tanong diyan, kayo ba ay nagkakatay ba kayo ng baboy o kundi kaya ng baka? Saan niyo inilalagay yung dugo? Meron ba kayong nilagay yung altar? By the fact, bro Romel, by the fact na siya kumakain ng steak, ibig sabihin kumakain ka rin ng dugo. Wag mo nang i-deny yun. Hindi bro. Nabingguhan ka doon bro sa steak bro. Diba yung ibinuhos yung dugo? Pag ibinuhos mo yung dugo, bro, magtutuhanan tayo. Pag kumakain ka ng steak, bro, nakikita mo pa yung dugo, tama? hindi bro. Imposible. Imposible naman. Hindi, steak yung kinain mo, bro. Baka, ano yun, baka ihaw-ihaw na yun. No? Pag sinabi mong steak, bro, wag tayong wag tayong tawag dyan, mag-deny. Kahit na siguro ihaw-ihaw. Kahit siguro ihaw-ihaw. No, kasi yes, Bujando, kahit na siguro iyaw-iyaw kasi kung maliban na lang siguro kung yung gagawin mo talagang sobrang luto na parang uling na yung baboy, mawawala talaga ang dugo nun. Oo. At saka yung karne pag nagluto ka ng yung pork chop sa nagbabagang uling. Yung karne niyan talagang mapula dahil sa dugo. Pag naluto ang dugo how about Betamax, bro? Kumakain ka rin ng Betamax, bro? Hindi. Okay, at least honest ka, no? Kasi hindi ka ba INC, bro? Hindi rin. Hindi ka pala. Kasi may nakita kasi ako sa social media na hindi raw bawal sa kanila kumain ng Betamax, pero bawal sa kanilang dinuguan. Sige, bro. Yung yung talatang binigyan niya 17 verse 10, ang sabi dito, yung meat with blood still in it. Ang tanong ko, yung beef steak ba, yung steak ba is meron ba siyang blood in it, Virgin Ray? Sabi daw ni MG Tubang, Bro Jando, nakapikit si brother pag kumakain ng beef steak or ng steak. Alam ko kasi niyan, bro, pag hindi na ipadugo yung hayop, hindi mo pwedeng kainin. What? Walang aral na ganun, bro. Ang sabi na hindi mo pwedeng kainin yung mga hayop na inalay sa altar. Yun ang sabi doon sa Leviticus 17. Yung hayop na nasakal. Ano yung hayop na nasakal? Namatay na hayop na hindi nakalabas ang kanyang dugo. Yung tulad ng bawal kainin yan. Yun. Talagang bawal kainin yun, bro. Yung yung nasakal tapos di nakalabas yung dugo. Talagang bawal kainin yun. Pero yung dinuguan, walang sinumang Bible scholar nagsasabi na may apostol na nagturo na bawal ipakain ang dinuguan. Gawang Pinoy lang yan. At walang dinuguan sa Israel. Maliban na lang kung Pinoy magluluto doon. Tama. Kaya, yung private interpretation ninyo, hindi mo pwedeng ipa-admit sa amin yan dahil interpretation nyo yan eh. Dapat suportado ng mga Bible scholar to make it confirm na yan nga talaga ang interpretation. Kung gawa-gawa nyo lang yan, alam nga tanggapin namin gawa-gawa nyo lang. Yan na, ito isang patunay na ang tanungan sa punto por punto, hindi scripted. Hindi namin tinuruan si J. Corpus kung ano itatanong niya. Hindi kami nagano ng mga talata na naka-ready before siya nagtanong. Wala. Diretsahan to. Meron kasi nagsabi kasi dito na ano daw eh. Meron kasi nagsabi kasi dito na ano daw, scripted daw. Hindi to scripted, no?
anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.